Ito ang Barangay LS 96.3, the FM station of GMA Network. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Ate Ruby, may mga bagay talaga na kahit alam na nating mali, ginagawa pa rin natin, lalo na kapag wala na tayong ibang pagpipilian. Kaya lang madalas, hindi man tayo ang mapahamak sa mga kamalian na yon, babalik naman ito sa mga mahal natin sa buhay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Billy. Hindi ko ito tunay na pangalan dahil ayoko ring malantad ang tunay kong pagkatao sa sulat na to. Medyo sensitibo at komplikado kasi ang kwento ng buhay ko na ibabahagi ko sa araw na to. 28 years old na ako ngayon at nagtatrabaho bilang pedicab driver. Matagal na akong taga-subaybay ng programa nyo at matagal ko na rin talagang gustong sumulat sa inyo. Pero dahil medyo komplikado nga ang nangyaring to sa buhay ko, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ang sulat ko na to. Magulo ang lugar at pamilya ang kinalakihan ko. Nakatira kami ng pamilya ko sa medyo squatter na lugar. Pangatlo ko sa 7 magkakapatid. Lasinggero ang tatay ko at mahilig magsugal ang nanay ko. Halos hindi ko nga naramdaman noon na may mga magulang ako dahil pareho silang mahilig na manakit sa aming magkakapatid. Pero sa kabila ng magulong pamilya namin, meron naman akong masayang relasyon sa piling ng nobya ko na si Mau. Nasa 2nd year high school siya at 3rd year naman ako na maging nobya ko siya. At kahit huminto na ako ng pag-aaral pagkatapos ng high school, naging matatag pa rin ang relasyon namin. Siya talaga noon ang nag-iisang taong pinagpapasalamat ko sa Diyos na dumating sa buhay ko. Siya lang kasi ang napaglalabasan ko ng mga sama ng loob ko tungkol sa pamilya ko at sa buhay ko. Marami kaming pangarap noon. Mga pangarap na biglang nagbago dahil nabuntis ko siya nung nasa 2nd year college na siya. Handa naman akong panagutan siya kasi mahal ko talaga siya. Pero ayaw sa akin ng mga magulang niya at balak siyang ipadala sa probinsya noon. Doon kami nagdesisyon na magtana ni Mau at magsama na lang sa iisang bahay na malayo sa mga pamilya namin. Grabe, babe. Ang alikabok naman dito sa loob ng bahay na to. Nako, sorry babe. Dapat pala chinek ko muna tong bahay at medyo nilinis bago tayo pumunta dito. Ayos lang. Wala rin naman tayong ibang bahay na pwedeng pagpalipasan ng gabi. Mabuti nga at nakakuha ka ng ganitong bahay na pwede nating tirhan agad. Sinabi mo pa. Hindi nga lang kalakihan tong bahay pero mukhang ayos naman na para sa ating 3 ng magiging baby natin. Saan ka nga pala nakakuha ng pera na pambayad sa advance at deposit ng upa dito? Medyo malaki rin kasi yung halagang sinabi kanina nung may-ari nitong bahay. Ang liit lang kasi nang inabot ko sa yung pera mula sa ipon ko kaya nagulat ako nang naibigay mo yung hinihingi niyang halaga. Medyo mahal nga talaga ang upa para sa ganito kaliit na bahay. Mabuti na lang at may mga gamit na pala dito sa loob kahit paano. May lumang sofa, lamesa at mga upuan na rin. Medyo komportable na rin to para sa atin. Tapos sabi rin ng tropa kong nagrekomenda nitong bahay, bihira raw bahain ng lugar na to. Kaya hindi tayo mag-aalala kapag may paparating na bagyo. Mabuti naman kung ganun, babe. Sa lugar kasi natin palaging binabaha kahit konting ulan lang. Kaya nga eh. Sabi nga nila 'di ba, kapag sabay-sabay umiiyak ang mga taga ron sa atin, babaha na kaagad sa kalsada. Grabe naman kasi talaga ang pagbaha sa atin. Umaabot kagad na lampas bewang ang taas kahit hindi naman ganun kalakas ang ulan. Pero babe, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saan mo nga nakuha yung pambayad ng upa dito sa bahay? Huwag mong sabihin na may masamang bagay ka nang ginawa para lang magkapera ha? Ang totoo babe, meron nga. Naku babe, yun na nga ang sinasabi ko eh. Alam mo naman na maliit lang ang kinikita ko sa pagbabarker kaya konti lang ang ipon kong pera. Huwag mong sabihin na nagsasnatch ka na rin ng mga bag at cellphone kagaya ng ginagawa ng mga tropa mo ha? Hindi, huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ganun kasama ang ugali ko. Pero ayun nga, ang totoo kasi, kumupit muna ako sa wallet ni nanay at tatay bago ako umalis ng bahay namin. Hala! Ang ibig sabihin lahat ng perang ginamit mo dito sa bahay kinupit mo mula sa mga magulang mo? Ang laking halaga nun! Hindi naman lahat. Yung iba galing sa ipon ko. Tapos yung iba, nangutang muna ako sa tropa ko. Saka huwag ka mag-alala babe, kasi hindi ko na uulitin na gawin yun.
Hindi na rin naman ako makakabalik sa bahay namin eh. Sira ulo ka talaga. Pero thank you babe ha. Kasi hindi mo tinakasan ng responsibilidad mo sa amin na magiging anak natin. Tapos eto, tinanan mo pa talaga ako para lang magkasama tayong dalawa. Bakit ko naman kasi tatakasan ang responsibilidad ko sa'yo? Mahal na mahal kita. Ako nga ang dapat magpasalamat sa'yo eh. Kasi mas pinili mong makasama ako kaysa pumayag na ipadala ka ng mga magulang mo sa malayong probinsya. Alam naman natin na mas magiging maayos ang buhay mo doon pero ako pa rin ang pinili mo. Mas magiging maayos ang buhay ko kapag kasama ko ang mahal ko at ang tatay ng baby ko. Tama ka dyan babe. Alam ko na hindi ito magiging madali para sa atin. Basta ito ang tandaan mo. Gagawin ko ang lahat para maging isang responsableng partner sa'yo at tatay sa magiging baby natin. Magsusumikap ako hanggang sa guminawa ang buhay natin, kagaya ng mga pangarap natin dati. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako noon habang binibitawan ko ang pangako na yun kay Mau. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako sigurado kung kaya ko bang tuparin yun. Kaya kong maging responsableng partner at tatay sa magiging anak namin noon. Pero hindi ko alam kung kailan ko maibibigay ang maginhawang buhay sa magiging mag-ina ko. Dahil high school lang ang natapos ko noon, nahirapan akong humanap ng trabaho na may malaking sweldo. Kaya nagpatuloy ako sa pagiging barker ng mga jeep sa buong umaga at naglalako naman ako ng balot sa hapon hanggang gabi. Maayos ang naging simula ng pagsasama namin ni Mau dahil napakabuti niyang partner sa akin. Alam niya rin kung paano tipirin ang perang inaabot ko sa kanya at masipag siya sa halos lahat ng gawaing bahay. Kaya kahit simple lang ang buhay namin noon, naging masaya pa rin ang pagsasama namin. Kaya lang, nung nasa ika-4 na buwan na siya ng pagbubuntis, nagkaroon ng UTI ang partner ko at kinailangan kong bilhin ng mga gamot na para sa kanya. Doon na kami nagsimulang magipit, lalo na nang sabihin ng doktor na masyadong mababa ang timbang ni Mau para sa pagbubuntis niya at kailangan niyang mag-vitamins. Ayokong mahirapan noon sa panganganak ang partner ko at mas lalong ayokong mapahamak sila ng magiging anak ko. Kaya sumubok pa ako na maghanap ng paraan para magkaroon ng ibang pagkakakitaan noon. Balot! Penoy! Balot! Penoy po kayo dyan! Uy, Billy! Oh, Pabili nga akong balot. Jano, ikaw pala yan. Sandali lang at ipipili kita ng malaking balot. Teka eto. Oh, Eto bayad oh. Sa'yo na sukli niyan. Salamat. uy, salamat din. Buena mano na nga kita tapos may tip pang kasama tong bayad mo sa akin. Teka, bakit pala nandito ka? Dito na ako sa malapit na katira. Kasama yung airpad at mga kapatid ko. Papahangin lang ako sandali kasi may racket ako mamaya eh. Ikaw, dito ko na rin ba sa barangay na to nakatira? Oo, ilang buwan na rin. Kasama ko sa bahay yung girlfriend kong si Mau. Oo talaga? Shota mo pa rin pala siya hanggang ngayon? Nice buddy! Uy teka, huwag mo sabihin na kaya kayo nagsasama ngayon dahil nabuntis mo na siya ah. Paano mo nalaman? Ako pa ba? Alam mo naman na madali akong bumasa ng iniisip ng ibang tao. Lalo na siguro sa'yo. Kasi magkaklase tayo ng 4 na taon nung high school. Sa bagay, pero tama ka. Magkakaanak na nga kami ni Mau. Maglilimang buwan na siyang buntis ngayon. Ayaw kasi sa akin ng mga magulang niya. Balak siyang ilayo sa akin. Ayoko naman siyang dalhin sa bahay namin dahil magulo ang pamilya ko dun. Kaya eto, nagtana na lang kami at pilit na kinakaya ang buhay kahit mahirap. Ganun talaga kapag nagsusulo na. Marami kang marirealize na mga bagay-bagay. Makakaya nyo rin yung dalawa. Ikaw Jano, kamusta ka naman? Nag-aaral ka pa rin ba? Ayos naman ako pero pagka-graduate natin ng high school, hindi na ako nag-college. Tinamad na ako eh. Kaya eto, parakit-rakit na lang ako. Anong racket naman yan? Baka pwede mo naman akong isabit dyan. Kasi mukhang big time ka na ngayon eh. Ako, big time? Nako, malayo pa ako dyan, Billy. Pero, gusto mo ba talaga ng racket? Oo sana. Ang dami kasi naming pinagkakagastusan ni Mau ngayon. Halos lahat may kinalaman sa pagbubuntis niya. Kaya baka may alam ka naman na pwede kong gawing sideline. Meron akong alam, kaya lang di ko alam kung kakayanin mo to. Jano, kilala mo ako.
Hindi ako pihikan sa trabaho. Kakayanin ko kahit ano pa yan. Sigurado ka? Kahit maging tagahatid tayo ng droga? Anong sabi mo? Droga? Nagbibiro ka lang, di ba? Shh! Huwag ka masyado maingay. Ito naman oh. Pero hindi ako nagbibiro. Seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo. Oh, eto nga oh. Meron akong i-deliver mamaya. At kapag na-deliver ko na to, malaking pera ang kapalit nito. Grabe, Jano. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Mas natatakot ako na mamatay sa gutom, Billy. Alam mo naman kasi na ako lang ang inaasahan dun sa bahay namin. Tsaka isa pa, mabilis ang pera dito. Tapos, mabilis mo lang din itong madidiskarte yan kasi pwede mong itago dyan sa mga paninda mong balot oh. O ano, game ka ba? Para masabihan ko na rin yung mga boss ko na nagpapadeliver sa akin ito. Para makapagsimula ka na. Hindi na pare, pasa ko dyan. Mahal ko pa ang buhay ko. At ayoko rin na mapahamak si Mau at ang magiging anak namin ng dahil dyan. Sige, ikaw bahala. Basta kapag nagbago isip mo chat mo lang ako sa messenger. Hindi na talaga magbabago ang isip ko. Ayoko niyan. Trouble yan eh. Sige Jano, salamat ulit. Alis na ako para mabenta ko lahat ng mga balot na tinda ko. Sige ha. Nagulat ako nang ipakita sa akin ni Jano ang isang maliit na plastic na may lamang puting pulbos. Yun din kasi ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ipinagbabawal ng gamot sa personal. Medyo kinabahan kaagad ako noon at napalingon sa paligid dahil baka may ibang tao nang nakatingin sa amin. Naisip ko na baka bigla na lang may humuli sa amin kagaya ng mga napapanood ko sa palabas sa TV. Kaya nga nagmadali na rin akong umalis noon sa lugar kung nasaan si Jano dahil natatakot ako na madamay sa gulo na pinasok niya nang dahil sa trabaho niya. Nagigipit na talaga kami noon ni Mau pero nasa matino pa naman ang pag-iisip ko kaya hindi ko talaga papasukin ng ganong trabaho. Alam ko kung gaano kagulo ang buhay ng mga taong gumagamit o nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Maraming buhay ang sinisira nito. Maraming pamilya ang winawasak nito. At maraming namamatay ng dahil dito. Kaya nangako ako noon na hindi ko papasukin ng ganong klase ng trabaho. Isang linggo bago ang schedule na panganganak ni Mau, sinabi sa amin ng doktora niya na may posibilidad noon na masesaryan ang partner ko. Nung marinig pa lang namin noon ang salitang cesarean, alam na naming malaking pera ang mas kakailanganin namin. Ang sabi ng doktor, pwede raw kasing malagay sa panganib ang buhay ni Mau o ng anak namin dahil masyado raw mababa ang matres niya. Kaya kailangan na raw naming maghanda ng malaki-laking pera. Hindi ko na rin talaga alam noon kung saan pa ako pwedeng kumuha ng pera. Kaya kahit mabigat sa loob ko, chinat ko na ang dati kong kaklase na si Jano at humingi na ako ng tulong sa kanya. Nakipagkita siya sa akin noon at inabot ang halaga ng pera na kailangan ko. Kasunod ang ilang maliliit na plastic ng pinagbabawal na gamot. May inabot din siya sa akin na papel kung saan nakasulat ang address at pangalan ng mga taong pagdadalhan ko ng mga plastic na yon. Doon lang sa lugar namin ang mga address kaya mabilis ko yung nagawa at na-i-deliver sa kanila. Nanginginig pa nga ang mga kamay ko noon habang inaabot sa mga taong nasa listahan ang nakaplastic na balot na may kasamang puting pulbos na nakaplastic din. At panay ang tingin ko sa paligid ko dahil pakiramdam ko palaging may nakasunod sa akin noon. At sa 4 na araw lang na ginawa ko na pagde-deliver ng mga ipinagbabawal na gamot, naipon ko kaagad ang pera na para sa pagpapasesarya ng partner kong si Mau. Babe? Sa wakas, gising ka na babe. Nasaan ang baby natin? Nasa nursery pa babe. Pero mamaya raw dadalhin siya dito ng nurse para makita mo siya. Kamusta siya? Malusog ba siya? Kumpleto ba ang mga daliri niya sa kamay at paa? Wala bang kahit na anong kulang na parte sa katawan niya? Oo babe, kompleto ang lahat ng parte ng katawan ni baby. Malusog na malusog siya at kasing ganda mo rin. Kuwang-kuha niya nga ang matangos mong ilong saka makapal na pilik mata. Buti hindi itong malaking ilong ko ang nakuha niya kasi baka magmukha siyang lalaki. Baliw ka talaga, babe. Pero mabuti naman at malusog si baby. Hindi na talaga kinaya ng katawan ko ang epekto ng anesthesia sa akin kagabi. Kaya siguro nawala na ako ng malay bago pa mailabas si baby mula sa tiyan ko. Kaya nga babe, nag-alala pa ako nang bigla kang pumikit at hindi na nagsalita. Pero ang sabi ng doktor, normal lang daw yun. Kasi malakas ang tama ng anesthesia lalo na kapag payat ang nagbubuntis.
Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Maayos naman. Bukod sa medyo mabigat ang pakiramdam ko sa buong katawan ko. Babe? Matanong ko lang. Saan ka nga pala nakakuha ng pera para matuloy ang cesarean ko? Ha? Ano? May pinasok lang akong racket tapos ayun. Naipon ko ang pera na para dito sa panganganak mo. Ano racket naman yun? Taga-deliver ng mga karne ng baboy at manok dun sa isang malaking tindahan. Yung malapit lang sa kinukuhanan ko ng balot. Bakit mo naman natanong, babe? Wala lang. Para kasing ang bilis mong nakaipon ng pera. Ang laking halaga kaya ng kinailangan natin para sa cesarean ko. Kaya nagtataka ako kung paano ka kagad nagkaroon ng ganun kalaking pera. Ano rin kasi, mabait yung may-ari ng malaking tindahan na dinideliveran ko ng mga karne ng baboy at manok. Tapos nung nakaraang linggo, nakwento ko sa kanya ang tungkol sa buhay natin at sa pagbubuntis mo. Medyo drinamahan ko ng konti kaya ayun, pinautang niya muna ako. At ang pera na yun ang ginamit ko na pambayad dito sa ospital. Ganun ba? Inutang mo pa pala ang pera na pinambayad mo dito, babe. Akala ko kung ano nang ginawa mo para lang magkapera. At ano naman ang naisip mo na gagawin ko? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Ayoko rin kasing mag-isip ng kahit na anong masama tungkol sa'yo. Pero nag-aalala lang ako na baka mamaya kung ano nang maisip mong gawin para lang magkaroon ng perang panggastos para sa panganganak ko. Babe, alam ko na sa ating dalawa, ikaw talaga yung mas nahihirapan kasi ikaw lang ang nagtatrabaho. Pero pwede bang mangako ka na kahit kailan, hindi ka gagawa ng kahit anong masama para sa amin ni baby? Huwag kang mag-alala. Ngayong nakapanganak na ako, mas makakatulong na ako sa'yo at sa mga gastusin natin sa bahay. Ano ka ba? Huwag mong isipin ang mga gastusin na yan. Basta ang gusto ko ngayon, magpalakas ka para makauwi na kaagad tayo sa bahay kasama si baby. Wala naman akong ginagawa na kahit anong masamang bagay. Maniwala ka. Lahat ng kinikita kong pera na para sa ating tatlo nila baby, galing yun sa malinis na paraan. Kaya magtiwala ka lang sa akin, babe. Kasi kahit kailan, hindi ako magnanakaw o gagawa ng kahit na anong masamang bagay para lang magkapera. Habang kausap ko si Mau noong mga oras na yon, pilit kong tinititigan ng diretso ang mga mata niya. Malalaman niya kasing nagsisinungaling ako kapag umiwas ako ng tingin sa kanya noon. Kaya kahit nilalamon ng konsensya ang dibdib ko, nagpatuloy lang ako sa pagsisinungaling sa kanya. Napaniwala ko naman siya sa mga sinabi ko noon dahil na rin siguro sa malaki ang tiwala niya sa akin. Si Mau kasi yung tipo ng tao na ayaw talaga niyang gumagawa ng mali, lalo na ng masasamang bagay na pwedeng ikapahamak ng ibang tao. Ang sabi niya noon, lahat daw ng kamalian ng isang tao, babalik lang din daw sa kanila. At yun ang ayaw niyang mangyari sa pamilya namin. Wala pang isang linggo ang nakalipas, na-discharge na rin si Mau at ang anak namin sa ospital. Masaya kaming umuwi ng bahay dahil wala kaming naiwan na kahit na magkanong bill sa ospital. May natira pang ang pera sa akin noon na binigay ko rin sa partner ko. Nang bumalik ako sa pagtitinda ng balot, muli akong kinausap ni Jano para rumakit bilang taga-deliver niya ng pinagbabawal na gamot. Pero ako na mismo ang umayaw. Tama na yung ilang beses kong ginawa yun dahil wala akong ibang pagpipilian noon. Pero hindi na ako babalik sa pagtutulak o paghahatid ng ipinagbabawal na gamot. Sa loob ng 2 buwan, pilit namin kinakaya ni Mawang buhay bilang mga bagong magulang. Bumalik ako sa pagiging barker sa umaga at tindero ng balot sa maghapon. Napagkakasya naman namin ang kinikita naming pera dahil pareho kaming hindi maluho. Pero isang mabigat na pagsubok na naman ang dumating sa buhay namin na nagtulak sa akin para muling lapitan si Jano at hingian ng tulong. Oh, Billy! Ikaw pala. Good morning, Jano. Good morning din. Liga, pasok ka. Salamat. Ano bang meron? Napadaan ka yata ngayon dito sa bahay namin. May kasama ka ba ngayon dito sa bahay? Wala naman. Nasa school pa yung mga kapatid ko. Si Erpat naman nasa sabungan at baka mamayang gabi pa ang uwi. Bakit mo natanong? Jano, hingi sana ulit ako ng racket ngayon.
Oh, akala ko ba ayaw mo na nung racket ko? Gipit na naman kasi ako ngayon. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Sabi ko naman kasi sa'yo huwag ka na munang tumigil. Ang dami kayang addict na natutuwa sa'yo. Kasi hindi ka raw halata kapag nag-aabot ka ng item sa kanila. Tsaka napakadali ng trabaho na to. Huwag ka kasing kabahan. Ayaw mo nun? Mag-aabot ka lang ng balot na may kasamang maliliit na plastic tapos libo na kaagad ang kita mo. Saan ka naman makakahanap ng ganong klaseng racket na mabilis ang pera, di ba? Nakokonsensya lang kasi talaga ako at saka natatakot ako na mahuli. Bakit ka makukonsensya? Mga small time lang naman tayo na pusher. Inaabot lang naman natin yung mga item dun sa mga bumibili. Hindi naman tayo yung gumawa ng item Hindi rin naman tayo yung bumili ng item. Oh, bakit naman ako makukonsensya? Ang dapat na makonsensya, yung mismong malalaking sindikato na gusto lang kumita ng malaking pera kahit makasira pa ng buhay ng ibang tao. Yun talaga ang dahilan kaya ayoko nang bumalik sa racket mo. Kasi wala naman talagang nadudulot na maganda sa buhay ang droga na yan. Kung hindi nito sisirain ang buhay ng isang tao, tiwala at buong pamilya naman ang wawa sa akin yan. Pero pare, isipin mo. Kung hindi rin dahil sa droga na yan, wala rin tayong racket ngayon. Hindi ko mapag-aaral yung mga kapatid ko at hindi kami makakalipat dito sa mas maayos na bahay. Kaya magpasalamat na lang din tayo. Kasi kung wala yung mga droga na yan at wala yung mga sindikatong nagsusupply niyan, wala tayong ganitong racket na may malaking kita pare. Ay, mabalik ako. Kailan mo ulit gusto magsimula mag-deliver? Sa lalong madaling panahon sana, Jano. Malaking halaga kasi ang kailangan ko para sa gamot ng baby namin ni Mau. Oh, anong nangyari sa anak nyo? Meron kasi siyang hydrocephalus. At ang sabi ng doktor, kailangan daw namin ipagamot si baby bago pa lumala ang sakit niya. Grabe, Billy. Ang laking problema nga niyan. Sinabi mo pa. At mas malaking halaga din ang kailangan ko ngayon. Matagal kasi nagamutan at gastusin ang makakarap namin ngayon ni Mau. Kaya Jano, baka pwede na bigyan mo ako ng maraming listahan para mabilis ako makaipon ng pera. Gusto mo ba talagang kumita ng mas malaking pera? Siyempre naman. Kailangan ko talaga ng pera ngayon para sa anak namin. Alam mo naman na sila na lang ni Mau ang nagbibigay direksyon sa buhay ko. At hindi ko kakayanin na mawala ang isa sa kanila. Sige pare, may ibibigay ako na mas malaking racket sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kasi hindi ka mapapahamak dito. Akong bahala sa'yo. Talaga, Jano? Naku, maraming salamat. Wala yun, ikaw pa ba? Malaki na ang tiwala ako sa'yo. Tsaka matagal na rin kitang kinukwento sa mga boss ko. Kaya sigurado ako na pagbibigyan nila uli ako na ipasok ka. Tapos dun pa sa mas malaki na racket na sinasabi ko sa'yo. Basta magpapakabait ka lang at maging maingat ka lagi. Para pare-pareho tayong kumita ng malaki at hindi mapahamak. Di ba? Pinakilala na ako ni Jano sa isang boss niya na hindi leader ng sindikato pero mataas ang posisyon doon. Nakakatakot din ang lugar na pinagdalhan niya sa akin noon. Isang maliit na bahay yun, hindi kalayuan sa amin. At may mga lalaking puro tattoo sa katawan ang nakapaligid doon. Para bang binabantayan talaga nila ang bahay na pakay namin ni Jano. At nang makapasok kami sa loob, naamoy ko kaagad ang magkakahalong amoy ng alak, sigarilyo, pawis, at kung ano pang amoy na hindi ko maintindihan kung ano. May isang mahabang lamesa doon na ang kalahating bahagi ay tumpok ng pera ang nasa ibabaw. At ang kalahati naman, mga malalaking pakete na may lamang puting pulbos. Pinakilala na ako ni Jano sa boss niya na nakaupo sa may harap ng mahabang mesa. Matabang lalaki ito, makapalang balbas at bigote, medyo napapanot na at kahit nakasuot siya ng sando, pawisan pa rin ang matabang katawan. Doon din, pinaliwanag na nila sa akin ang dapat kong gawin sa bagong racket na sinasabi ni Jano. Bibigyan nila ako ng motor at magpapanggap ako na delivery boy sa iba't ibang lugar. Palaging may lamang pagkain o package ang delivery bag ko at sa loob nun, may mga nakatagong pakete ng droga. Ang sabi nila sa akin, kailangan na mas maging maingat ako sa trabaho ko dahil mas malaking tao ang mga pagbibigyan ko ng mga ide-deliver ko na ipinagbabawal na gamot. At bago ako umalis sa bahay na yon, inabutan kaagad ako ng boss ni Jano ng isang makapal na sobre na puro 1,500 ang laman. Paunang bayad daw yon at hintayin ko na lang daw ang unang trabaho ko. Sinabi niya rin noon na kapag nagustuhan niya ang trabaho ko, dadagdagan niya raw ang perang ibinigay niya sa akin. Kagaya ng sinabi ni Jano at ng boss niya, mas naging malaki at seryoso nga ang trabaho ko. Kung dati kasi nagpapanggap ako na nagtitinda ng balot para maiabot o makapagbenta sa mga tao sa lugar namin ng bawal na gamot,
Noong mga oras na yon, delivery boy naman ang kunwaring trabaho ko. At pumupunta ako sa malalayong lugar at malalaking bahay para mag-deliver ng mga pagkain o iba pang package na may kasamang pakete ng droga. Minsan nagugulat pa ako noon kapag nababasa ko ang mga pangalan ng pagde-deliveran ko ng mga droga. Meron kasing mga politiko, anak ng politiko, mga artista, o kaya mga kamag-anak ng sikat na artista. Hindi ako makapaniwala noon na sa magandang imahe na pinapakita nila sa TV o sa lugar na hinahawakan nila, may maduming bagay rin pala silang ginagawa na pilit nilang tinatago sa mata ng ibang taong nakakakilala sa kanila. Wala pang 2 linggo ang lumipas, nasimula na ang treatment na para sa anak namin ni Mau. Laking pasasalamat ko dahil kasunod noon ay ang pagbuti ng kalagayan ni Baby. Malaki ang gastos pero lahat natustusan ko. Mula sa treatment ni Baby, mga gamot at vitamins niya at iba pang gastusin sa ospital at bahay namin. Hanggang sa muli na naming maiuwi si Baby sa bahay para doon magpagaling pagkatapos ng treatment niya. Dahil marami pang sumunod na gastusin, hindi pa rin ako huminto noon sa pagraket ko bilang pusher at delivery boy kasama si Jano. At ang mga oras na yun, nagsisimula ako ng makasanayan ng buhay ng pagiging isang tagatulak ng ipinagbabawal na gamot. Oh babe, ang aga mo naman yatang nagising ngayon. Maaga rin kasi yung simula ng trabaho ko ngayon. Kaya inagaan ko na rin talaga ang gising. Ganun ba? Pasensya na kung hindi ko na namalayan ang pagbangon mo sa higaan kanina. Ikaw patuloy yung nagtimpla ng kape mo. Ayos lang. Ayoko rin naman talagang gisingin ka kanina. Kasi nga masyado pang maaga. Isa pa, alam ko rin na puyat ka kaya gusto ko na makatulog ka muna ng mas mahabang oras. Napalitan ko na rin pala ng diaper si Baby. Kaya wala ka nang dapat na alalahanin sa kanya. Salamat babe. Dapat kinising mo na lang ako para gawin yon. Ang pag-aasikaso na nga lang kay Baby ang ginagawa ko dito sa bahay tapos aabalahin pa kita ng dahil sa anak natin. Kahit kailan, hindi kayo naging abala ni Baby para sa akin. Saka responsibilidad ko rin naman na alagaan siya. Kaya ayos lang kahit ako ang magpaligo o magpalit ng diaper niya. Oo nga pala babe, ako na ang bibili ng mga gamot ni Baby mamaya. Kasi makakadaan naman ako ng butika. Pero eto, itabi mo muna tong pera. Kasi baka may bigla kang kailangan na pagkagastusan dito sa bahay habang nasa trabaho ako. Oh, babe, ang laki naman ng pera na to. Extra ko yan mula sa mga tip na natanggap ko nito mga nakaraang araw. Ikaw na lang magtabi kasi baka kung saan ko pa magastos yan eh. Pero saan ba talaga galing ang pera na to? Kasi kung ikaw na rin ang bibili ng mga gamot na kailangan ni Baby, tapos iiwan mo sa akin ng ganito kalaking halaga, parang napakalaki naman yata ng sinusweldo mo sa pagiging delivery boy mo. Babe, malaki lang talaga magbigay ng tip ang mga customer namin. Gaano naman kalaki ang halaga ng mga tip na sinasabi mo? 3,000? 5,000? 10,000 tip? Ano ba talagang dinideliver mo sa kanila at nagbibigay sila ng malaking pera sa'yo? Ano bang mga tanong yan, Mau? Sinabi ko naman sa'yo dati na mayaman talaga yung mga customer namin. Lalo na yung may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan ko. Binigyan pa nga ako ng motor ng boss ko para magamit ko, di ba? Saka di ba dapat na magpasalamat ka na lang? Kasi nga may mababait akong customer na nagbibigay ng tip sa akin. Kasi nga malaking tulong yun sa mga gastusin dito sa bahay at kay Baby. Paano ako magpapasalamat kung hindi ko naman alam kung anong klaseng trabaho yung ginagawa mo? Pinag-iisipan mo ba talaga ako ng masama? Billy, ayoko naman talagang mag-isip ng kahit na anong masama sa ginagawa mo pero hindi ko maiwasan. Akala mo ba hindi ko naririnig ang tungkol sa pagsama-sama mo sa drug addict na si Jano? Hindi drug addict si Jano, Mau. Sige, sorry kung mali ako. Hindi nga pala addict si Jano dahil isa siyang pusher. Saan ba talaga papunta tong usapan na to? Alam mo kung anong gusto kong tukuyin, Billy. Ayokong kumain kami ni Baby ng mga pagkain na ang ginagastos na pera ay mula sa masamang bagay. Pero wala nga akong kahit na anong masamang ginagawa. Nagtatrabaho ako ng maayos at wala akong inaapakan o sinasaktan na ibang tao. Hindi rin ako nagnanakaw o nagbebenta ng kahit na anong ipinagbabawal na gamot kung yan ang nasa isip mo ngayon. Talaga? Kahit kailan? Hindi ka tumikim o humawak ng kahit na anong klase ng droga? Oo!
Bakit ko naman kasi gagawin yun? Aaminin ko na minsan sumasama ako kay Jano. Pero dahil lang yun sa marami siyang kakilala na customer na gustong kumuha ng mga karne ng baboy at manok na dinideliver ko. Yun lang yun, Mau. Wala nang iba pang dahilan. Maniwala ka naman sa akin. Kasi kahit kailan, hindi ko sisirain ang tiwala na binigay mo sa akin. Pasensya ka na, Billy. Natatakot lang kasi talaga ako. Natatakot ako na magulo ang buhay natin ng dahil sa droga. Na baka pati tayo masira at mapahamak sa huli. Pero may tiwala ako sa'yo, Billy. Kaya paniniwalaan ko lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon. Dahil ayoko na magsalita pa ng mga kasinungalingan o bagong pangako na hindi ko rin naman matutupad, niyakap ko na lang si Mau na naiiyak na rin ng mga oras na yon. Humingi ulit siya ng sorry sa akin at sinabi niya na hindi niya na raw ako pag-iisipan pa ng masama. Sinabi ko na lang sa kanya noon na magtiwala siya sa akin dahil hindi ako magpapasilaw sa pera at gagawa ng kahit na anong masamang bagay. Kahit gaano ko kagusto na biglang huminto noon sa pagiging pusher at delivery boy ng droga, hindi ko na magawa. Nakatali na kasi ako sa sindikatong pinagtatrabahuhan ko noon. Nung minsang sinabi ko kay Jano ang gusto kong gawin na pagkalas sa sindikato, binalaan niya ako na pwedeng malagay sa panganib ang buhay ko at ng pamilya ko. Kaya mas mabuti raw na ipagpatuloy ko na lang ang ginagawa kong pagtatrabaho at pagpapanggap bilang delivery boy. Kaya halos 3 taon ko ring tiniis ang pagtatrabaho na may kinalaman sa droga. Naging maingat ako, hindi lang sa mga pulis at mga taong nakapaligid sa akin, kundi pati na rin sa partner ko dahil ayoko talagang malaman niya ang totoong trabaho ko. Taong 2016 nang magsimulang ipahuli ang mga drug addict at pusher sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Maraming nahuhuling addict, pusher at ang iba ay inosente raw. May mga pinapatay rin na may kinalaman sa droga na hindi ko alam kung pulis ba ang may gawa o mga malalaking tao sa sindikato. Pero ang pinakamaraming buhay na nakitil noon ay mga taong nagtutulak, nagde-deliver o nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Bakit ngayon ka lang, Billy? Pasensya na. Naligaw ako eh. Ano bang problema at dito ka nakipagkita sa akin sa may bakanteng lote? Dulo pa pala to ng barangay na to. Kaya nahirapan akong hanapin. Teka, wala ba nakasunod sa'yo dito? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Oo. Alam mo naman kung gaano ako kaingat, di ba? Sabihin mo na kasi sa akin kung ano bang problema mo. Kailangan muna natin magpalamig. Nakakatakot yung mga nangyayari ngayon. Lumabas na kasi ang drug watchlist sa lugar natin, Billy. At kasama ang mga pangalan natin sa listahan. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Eh di ba ang sabi mo, may proteksyon tayo mula sa mga mataas na tao sa sindikato? Nasaan na yung sinasabi mong proteksyon? Saka paano nila nakuha yung mga pangalan natin? Pwede ba, Billy? Wala akong oras para sagutin yung mga tanong mo na yan. Bakit ka pala nakipagkita sa akin ngayon kung hindi mo naman ako mabibigyan ng mga sagot? Kasi nga iaabot ko tong pera sa'yo. Teka, ang laki naman nito, Jano. Para saan ba ang pera na to? Magpapalamig nga muna kasi tayo kaya kailangan natin magpakalayo-layo sa lugar na to. Pumunta ka sa lugar na walang nakakakilala sa'yo. Isama mo yung pamilya mo. Doon na muna kayo magtago. Eh paano yung ibang item na nasa akin? Hindi ko pa na-deliver tong mga to. Eh, bahala ka na muna sa mga yun. Kung gusto mo, itago mo o kaya ibenta mo na muna sa iba. Kontakin mo na muna yung mga pagdedelibera mo ng mga item. Sabihin mo na magpapalamig lang muna tayo. Pare, balaan mo na rin sila na mag-ingat. Sobrang delikado ngayon. Tsaka kapag nakausap mo sila, sabihin mo na huwag tayo ilaglag, ha. Eh kung sumuko na lang kaya tayo sa mga pulis? Eh gago ka pala talaga eh. Gusto mo ba magpakamatay? Wala silang bubuhayin sa ating mga pusher kaya huwag kang tatanga-tanga. Kaya kung gagawin mo yung katangahan mo na yan, pag-isipan mo na 100 beses. O sige na, kailangan ko na rin umalis. Mag-ingat na lang kayo, ha. Umalis ka na kaagad, sama mo na yung pamilya mo. Bilisan mo na, bago ka nila puntahan. Sige na. Sige, Jano. Salamat. Uy, tumatawag si Mau. Hello, babe. Bakit napatawag ka? Itatanong ko lang kung pauwi ka na. Oo, pauwi na ako. May binili lang ako dito sa tindahan na malapit sa atin. Pero mamaya lang nandyan na ako sa bahay.
Mabuti naman. Sinacharge ko kasi tong phone habang binabantayan yung anak natin. Si baby kasi ayaw pa matulog kahit malalim na ang gabi. Hihintayin ka pa yatang makauwi bago siya matulog. Babe, mag-impake ka na pala. Kasi kailangan din nating umalis ngayong gabi. Ha? Saan naman tayo pupunta? Bakit kailangan nating umalis ng ganitong oras? Basta, mamaya ako na lang ipapaliwanag. Mag-impake ka na lang muna at pagdating ko dyan, aalis na rin kaagad tayo. Sandali lang, babe. May kumakatok sa pinto. Iiwan ko lang sa lamesa tong cellphone ko para hindi mo na ibaba tong tawag. Babalik din kaagad ako. Babe, huwag mong bubuksan ang pinto. Hintayin mo na lang muna ako makauwi. Basta kahit anong mangyari, huwag kang... Mau? Mau, nandiyan ka pa ba? Mau, sumagot ka! Mau, ano ba? Narinig mo ba ako? Mau, please! Magsalita ka naman! Mau! Pagkatapos ng naging tawag ko kay Mau, hindi kaagad ako nakadiretso ng uwi sa bahay. Nakatanggap ako ng text mula sa isang kapitbahay namin na wala na raw ang mag-ina ko. May bumaril daw sa kanila ng anak ko na isang taong may suot na helmet. Pareho raw na binaril sa ulo ang mag-ina ko sa loob mismo ng bahay namin. Grabe ang hinagpis ko ng gabi na yon dahil hindi ako makapaniwala na wala na sila. Gusto ko na sanang umuwi sa bahay namin pero tinawagan din kaagad ako ni Jano nang malaman niya ang nangyari sa mag-ina ko. Binalaan niya ako na wag munang uuwi sa bahay namin dahil sigurado raw siyang may nag-aabang din sa akin doon na ibang tao para hulihin o barilin ako. Mabuti na lang at nakarating sa pamilya ni Mawang nangyari sa kanila ng anak ko at ang mga ito ang nag-asikaso sa burol nila. Ilang araw at linggo rin akong nagtago noon. Ni hindi man lang ako nakadalaw o nakasilip kahit isang beses sa burol ni Namawat ng anak ko. Hanggang sa mailibing na nga sila nang hindi ko man lang sila nayayakap. Halos araw-araw talaga akong umiiyak sa sobrang pagsisising nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa mag-ina ko at kung hindi dahil sa akin, alam ko na dapat buhay pa sila hanggang ngayon. Pero bakit hindi na lang kasi ako ang pinarusahan ng Diyos sa kasalanan o maduming trabaho na ginagawa ko noon? Bakit kailangan na madamay pa ang mga mahal ko sa buhay na wala namang kinalaman sa ginagawa ko? Bakit kailangan na mawala pa sila sa akin? Yun ang mga tanong ko na kailanman hindi na nasagot pa noon. Ilang linggo pa ang nakaraan, nakarating sa akin ang balita na napatay na rin daw si Jano ng isang riding in tandem. Habang bumibili raw siya ng ulam sa isang karinderya, binaril daw siya sa ulo ng isa sa mga sakay ng motorsiklo. At doon na rin ako nagdesisyon na sumuko sa mga pulis. Sumuko ako kahit wala akong kasiguraduhan kung bubuhayin pa nila ako o papatayin kagaya ng palaging sinasabi sa akin ni Jano. Wala na rin naman akong pakialam pa kung mamatay ako ng mga oras na yon dahil wala na ang mag-ina ko. At kung pwede lang din, ako na ang humiling sa mga pulis na patayin nila ako para matapos na ang pagdurusa ko noon. Pero hindi yon ang nangyari. Nung sumuko ako sa kanila, kinuha lang nila ang record ko at pagkatapos kinulong na nila ako. May ilang beses din nila akong tinanong tungkol sa kung kanino ako nagtatrabaho o saan ko kinukuha ang mga bawal na gamot na dinideliver at binibenta ko. Pero dahil maliit na tao lang ako sa sindikatong pinagtatrabahuhan ko, wala rin ako masyadong impormasyon na iibigay sa kanila noon. Ilang taon din akong nakulong noon bago ako nabigyan ng pagkakataon na makapagpiyansa. Tinulungan ako ng isang tita ko na naging malapit din sa akin nung bata pa lang ako. Nung makalaya ako, ang puntod ni Mau at ng anak ko ang kauna-unahan kong pinuntahan. At hindi ko na nga napigilan pa ang sarili ko na humagulhol habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanilang dalawa noon. Alam ko naman na kailanman hindi ko na maririnig mula sa kanila ang mga salitang pinapatawad na nila ako. Pero sana dumating pa rin ang araw na magkasama-sama kami ulit. Nagpapasalamat ako sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa akin na maibahagi ko ang kwento nito ng buhay ko. Ilang taon na rin ang nakakalipas mula nang makalaya ako. Ngayon, totoong iniwanan ko na ang maduming trabaho na pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Siguro nga, hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng mag-ina ko na nawala nang dahil sa akin. Pero sigurado naman ako na kahit paano, natutuwa na sila dahil sa pagbabago na patuloy kong ginagawa ngayon sa buhay ko. Ako ang inyong kabarangay, Billy.
Radyo Nobela. Radyo Nobela. Barangay LS. Barangay LS. Puwerte!